Sure, Brother Ed Grafani. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mangin mahal tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos, hallelujah, sa hapong ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Amang banal, dakilang Diyos, hallelujah, sa mga pagkapalang pinagkalumo sa amin, spiritual. Dakilang Diyos, sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan. O Diyos, pinupuri ka namin, amang banal, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, O God. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga patotoo amin na pakinggan, sa mga makalangit na awitin, na inialay na yung mga anak ko, Diyos, hallelujah, Lord God. Salamat po sa aking mga kapatiran, na yung tinipon sa lugar na ito, amang banal, upang yung pagpalain, mahal na Panginoon, O God. Mahal na Panginoon, alisin mo hadlang, dakilang Diyos muli sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Lord God. Once again, anoint thy word, O God, make them believe. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord, min mahal. Purihin dakilang Diyos, mga kapatid, God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Amen, hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay muli mga minamahal, nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. And I give double honor, respect po, ngayon mahal. Amen. Sa ating beloved parents and the Lord. Amen. Hallelujah. Sa kanilang mga turot aral sa ating lahat, mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. At alam po nating lahat, mga minamahal, ang tagumpay ng gawain natin ay bunga ng kanilang mga panalangin. Amen. Si praise the Lord, mga minamahal. At bumabati rin po ang mahal at ibibigay galang sa The Almeida Children, The Almeida Family, at sa lahat po, mga mahal ng mga preachers natin, mga workers, sa lahat po ng ating mga kapatiran, at sa lahat po, mga mahal ng ating mga baguhan ngayon, mga kapatid ko, purihin ang mahal ng Panginoon. Mga mahal, tayo po mga kapatid ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan. Purihin ang dakilang Diyos, hallelujah. Ating pong buksan, mga mahal, ang Matthew chapter 6, verse 16 to 18. In mahal, ating beloved brother Laser, basahin natin sa English. From the Gospel according to St. Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Amen. Thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 18. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga ibabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapot ikaw, sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakikita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita, mga minamahal. Fasting that pleases God. Ating pag-aralan, mga minamahal. Pag-aayuno, mga kapatid, na nakalulugod sa dakilang Diyos natin. Amen. Mga minamahal, hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, ay papalapit na, mga minamahal, ang ating pong 50th anniversary. Amen. 2 buwan na lang, mga minamahal. Wala na po yatang 2 buwan, mga kapatid ko. Kaya napapanahon po, mga kapatid, na ating pag-aralan ito pong napakahalagang bagay na ito. Mga minamahal, fasting that pleases God. Nawa po, mga minamahal, hinihiling ko sa lahat ng mga anak ng Diyos na focus po tayo sa ating pag-aaral. Amen. Handa na po ba ang ating mga Bible? Yung ating mga notebook, handa na ba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen. Fasting that pleases God. So what is fasting?
Ano po ang fasting? Ang fasting po ay abstinence from food. To abstain from food. Pag-iwas sa pagkain. Yan ang fasting. And fasting is a cornerstone of a Christian religion. Ito po ang pinaka-pundasyon natin. Ito po yung ating pinaka-cornerstone sa, kumbaga sa bahay, haligi. Kumbaga sa katawan, mga mahal, ito yung ating spinal cord. Hindi makatatayo ang ating mga spiritual kung wala pong fasting. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. So mga kapatid, ang fasting po, mga minamahal, ay binanggit po sa banal na kasulatan approximately 1/3 po as much as prayer. Ganyan kahalaga yan, mga minamahal. Alam niyo, ang sabi ng mga doktor, mga kapatid, ang sabi ng mga doktor, mga minamahal, ang mga kinakain daw natin araw-araw ay nai-stack daw yan sa ating mga intestine. More or less 2 months. Nananatili sa loob ng tiyan natin, yung mga kinakain natin may natitira dyan, more or less 2 months. Nakadikit yan. Kaya mas madalas ang sanhi, mga minamahal, ng sakit, ng karamdaman at nauuwi sa kamatayan, mga minamahal, ay sa mga kinakain ng tao. Amen. So dapat malaman ng lahat ng tao, mga minamahal, hindi lamang ng bataan. Dapat malaman ng lahat ng tao, we eat to live and not we live to eat. Magkaiba yon. Kumakain tayo para mabuhay, hindi tayo nabubuhay para kumain. Amen? Ulitin ko. Kumakain tayo para mabuhay, hindi tayo nabubuhay para sa pagkain. Ang isa po sa dahilan kung bakit sumisilakbo or nagniningas ang galit ng mahal na Panginoong Diyos sa bansang Israel sa Old Testament ay ang sin of gluttony. Kasalanan ng katakawan. Nabuhay lang sila para kumain, hindi sila kumakain para mabuhay. Kain sila ng kain, hindi na inaayos ang paglilingkod sa dakilang Diyos. Hindi na sila nagpupuri sa mahal na Panginoon, puro pagkain na lang ang hinahanap nila araw-araw. Nakikinig po ba kaya? Basahin natin, Psalms chapter 78, verse 29 hanggang 32. Mahal. From the book of Psalms, chapter 78, verses 28 to 32. And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations. So they did eat, and were well filled, for he gave them their own desire. They were not estranged from their last, but while their meat was yet in their mouths, Yes. the wrath of God came upon them, and slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel. Hallelujah. For all this they sinned still, and believed not for his wondrous works. Amen. Tagalog po, mahal. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 78, versikulo 29 hanggang 33. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti, at ibinigay niya sa kanya ang kanilang pita, hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita. Ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig, na ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila, at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila, at sinaktan ang mga binata sa Israel. Sa lahat ng ito ay nagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kanyang pagkagilagilalas ng mga gawa. Kaya't kanyang pinaram ang kanilang mga kaarawan na walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. Amen. Praise God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Samantalang ang karne, o yung mahal ay nasa kanilang bibig pa, ang inunguya pa nila, sabi rito, ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila at pumatay sa pinakamataba sa kanila at sinaktan ang mga binata ng Israel.
Sa lahat ng ito'y nagkasala pa sila at hindi naniwala sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. Kaya kanyang pinaram, sabi rito, ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan. Naubos yung kanilang buhay sa mundo, mga mahal, sa walang kabuluhan, ang sabi ng 33. Ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan lamang. So ang dakilang Diyos, mga minamahal, nagpaalalang muli sa atin pagdating sa New Testament. Luke chapter 21, verse 34 hanggang 36, mga minamahal. Tingnan natin. From the book of Luke, chapter 21, verses 34 to 36. And take heed to yourself, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness, and cares of this life, Amen. and so that they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa Tagalog, mga mahal, Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, versikulo 34 hanggang 36. Datapwat mag-ingat kayo sa iyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanila lahat na nanganahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mga puyat kayo sa bawat panahon na mga sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay nito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Amen. kayo'y mangagpuyat, ang sabi rito, sa bawat panahon. Mangagpuyat sa English, mga minamahal ko, watch. Be watchful. Ibig sabihin, bantayan natin yung ating mga spiritual, mga minamahal. Mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Mag-ingat daw ang bawat isa, baka mga lugmok ang ating mga puso sa katakawan, sa kalasingan, sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, mga kapatid ko. Kaya makikita mo sa mga tao ngayon, mga minamahal, puro trabaho. Hanap ng pera. Para ano? Para may pambili ng pagkain. Hindi na naisipang maglingkod sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Alam nyo mga minamahal, pagkain ang pag-uusapan natin, pakinggan po ninyo. Food, feed the appetites of carnality. Flesh. Carnality, flesh. Yung laman lang natin yan. Ang ating katawan, kapag nilibing na ito sa lupa, kakainin na ng uod ito. Meaning, ang katawan natin, kahit anong paganda mo rito, kahit anong pagkalusog mo rito, may mahal, at the end of the day, kakainin lang ng uod ito. Pagkain lang ng uod ito. Kaya mga minamahal, kung ang lahat ng panahon natin, lahat ng oras natin, ay igugol natin sa paghanap ng pagkain, para lang sa katawan natin, nakalimutan na natin yung mga tungkulin natin sa mahal na Panginoon. Hindi na tayo dumadalo 3 times a week, mga minamahal. Dumadalo tayo, mga kapatid ko, huli na rin. Late na mga mahal sa gawain. Sign yan, mga minamahal, na mas iniibig natin ang bagay ng mundo, pampisikal, hindi ang Diyos. Dahil kung iniibig mo ang mahal na Panginoon, may mahal, maaga ka lagi dito dadalo. Amen. Kung anong oras yung schedule, mga minamahal, nandito ka. Nandito tayo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya minsan lang, mga minamahal, right after matapos ang aking preaching, tumatakbo na po ako sa bahay, meron po akong preaching sa ibang bansa. Mga minamahal, online. May mga dahilan. Amen. Minsan naisip ng iba, mga minamahal, minamadali ni Brother Nilo yung gawain. Hindi po. Amen. Marami akong ginagawa. Maraming tungkulin, maraming duty. So, mga mahal, ulitin ko, food feeds the appetites of carnality.
carnality, flesh. Basahin natin ang Bible. Romans chapter 8, verse 6, mga mahal. From the book of Romans, chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Yes, Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. Ang kaisipan sa Espiritu ay buhay at kapayapaan. For the carnally minded is death in hell. But the spiritually minded is life and peace. Ulitin ko po. Food, feed the appetites of carnality. Ano sabi ng Romans 8:6? For the carnally minded is death in hell. Amen? Maliwanag mo yung mahal. Say, praise the Lord, mga kapatid ko. So mga minamahal, sa panahon natin ngayon, hindi ka makakarinig sa maraming mga pulpito ng patungkol po sa importance of fasting. Kung ikaw po'y manonood sa television, mga minamahal ngayon, mapapanood mo, lust of the flesh, mga kahalayan, lust of the eye, pride of life, mga minamahal. Yan ang mapapanood mo sa television ngayon. Amen? Ang Bible, mga minamahal ko, maraming sinasabi rito patungkol po sa fasting, mga kapatid. Sabi ng ibang mga fellowship, mga minamahal, dapat pa bang mag-fasting ngayon sa panahon natin? Hindi na kaya. Yung 40 days, walang makagawa niyan. Tingnan natin ang Bible. O yun, mahal. John chapter 14, verse 12. Ang dakilang Diyos, mga mahal, hindi mapasubalian ang mahal ng Panginoong Kristo, may mahal, nag-fasting siya ng 40 days. Si Moses, nag-fasting ng 40 days. Si Elijah, nag-fasting ng 40 days. Ang mahal ng Panginoon, may mahal, 40 days fasting bago siya nag-ministry. May mahal. Sapagkat wala pang nakikitang miracle, signs, wonders sa mahal ng Panginoon hanggat hindi siya nag-fasting ng 40 days. Kaya ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, may mahal, kung makita mo ang Jesus Miracle Crusade, sagana sa kapangyarihan. Ang mga cancer dito nagsigaling. Mga ketong, mga minamahal nagsigaling. Amen. Mga wala nang pag-asa sa doktor, minamahal nagsigaling. Bakit? For how many times nag-fasting ng 40 days ang beloved Honorable Pastor natin? Hindi lang once, hindi lang twice. Amen. Maraming beses. Lahat magsabing praise the Lord, minamahal. Para sa benefits nating lahat yan. Ginawa nila yun, may mahal, para sa benefits nating lahat. Amen? Hallelujah. May mahal, basahin natin. John chapter 14, verse 12. John chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Amen. Tagalog, minamahal. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Tingnan nyo. Yung nagsasabi, mga mahal, wala nang makagawa niyan. Sabi ng mahal na Panginoon mismo, ang sumasampalataya sa akin, yung mga nagawa ko, magagawa niya. Amen? O nasan yung nangangaral, mga minamahal na wala na, hindi na magawa ang fasting ngayon? Yung mga pastor na nagtapos sa mga Bible school, may mahal, nag-graduate ng theology. Nasaan, may mahal? Hanggang doon lang. Hanggang certificate lang. Amen? Pero ating beloved honorable pastor, may mahal, hindi nagyayabang sa kanyang sarili. Ginagawa, mga mahal, yung nakasulat sa Biblia. Amen? Kaya nagmanifest sa ating buhay, mga mahal, yung cancer mo dati, gumaling. Cancer ng ating beloved Mami, Ami, mga mahal. Manalansan, 2 years na lang ang buhay niya, sabi ng doktor, mga mahal,
Nung dito nakinig sa ating beloved honorable pastor, siya naniwala ng palataya, nagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May mahal, sa prayer and fasting ng man of God, nandito siya ngayon, may mahal, buhay na buhay. Amen. Ilan ang dinagdag na buhay? 30 years. Hanggang ngayon, buhay. Baka nga yung nag-check sa kanyang doktor, patay na eh. Siya buhay pa rin eh. Amen. Praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon, may mahal. Matthew chapter 6, verse 16 and 17. Matthew chapter 6, verses 16 and 17. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thine head and wash thy face. Amen. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 15, ay 15-16, Hanggang 17 po. 16-17, praise the Lord, 16 hanggang 17. Bukod dito, pagka kayo'y nag-ayuno, ay huwag kayong gaya ng mga pagpaimbabaw na may pagpapanglaw sa mukha, sapagkat kanilang pinapasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-ayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang mga sa kanila'y ganti. Right. Dapat ikaw, sa pag-ayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Sabi rito, may mahal, meron tayong titingnan dito. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrite, a sad countenance. May napansin ka, may mahal? Sabi niya rito, when you fast. Hindi niya sinabing, if you fast. Amen ba? Magkaiba yun, may mahal. Ang sabi niya rito sa Tagalog, may mahal, kung ikay mag-aayuno. Hindi sinabing, kung gusto mong mag-ayuno. Amen ba? Ibig sabihin, mga mahal, kung ikaw ay mag-aayuno, obligasyon ng Kristiyanong pag-aayuno. Amen. Hindi yung kung gusto mo lang, mga minamahal, mag-ayuno. Praise the Lord. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, nung ang mga alagad ni John the Baptist, mga kapatid, ay kinu-question sila sapagkat hindi nag-aayon ang mga alagad ng mahal na Panginoon. Ito ang sagot ng dakilang Diyos. Pagin mahal. Matthew chapter 9, verse 14 to 15. Matthew chapter 9, verses 14 to 15. Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast off, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn, as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. Yes, Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 15. Nang magkagayoy nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan na nangagsasabi, Bakit kami at ang mga Pariseo ay nag-aayunong madalas? Datapat hindi nag-aayuno ang mga alagad mo. At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang nangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila? Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila. At kung magkagayoy, mga gaayuno sila. Amen. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Nagtanong ang mga disipulo ni John the Baptist, yung mga alagad mo, mahal na Panginoon, hindi nag-aayuno. Yung mga alagad ko, nag-aayuno. Sabi ng mahal na Panginoon, hanggat nandyan ang ikakasal, hindi mag-aayuno ang mga abay. Kapag umalis na yung ikakasal, saka silang mag-aayuno. Sabi sa 15, mangyayari bagang magagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki kasama nila, datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki aalisin sa kanila at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Amen. Naalala ko ang talatang ito, mga minamahal.
nung ang ating beloved honorable pastor ay kinuha ng ating mahal na Panginoon. Ito nang tamang panahon. Hindi na tayo dapat, mga minamahal, na paalalahanan, mga kapatid, ng pag-aayuno. Amen. Iniwan tayo ng ating beloved honorable pastor, may mahal. Ito na ang panahon, mga kapatid, na ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan through prayer and fasting. Kahit may trabaho tayo, mga minamahal, meron tayong day off, mga kapatid. Pwede tayong mag 2 meals, mga minamahal, sa ating mga trabaho. Wala pong makakahadlang, mga minamahal. May mga paraan, mga kapatid. Say amen? Praise the Lord, mga minamahal. Lalo kapag walang trabaho, mga minamahal. Andiyan ang fasting house natin. Nandito, mga minamahal, ang ating praising area. Kahit mapuno ito, mga minamahal, ng mga magpa-fasting, kahit dito tayo matulog lahat, mga minamahal, sa praising area, pwede natin gawin, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sabi ng ibang mananampalataya, mga minamahal, wala na ang beloved pastor natin. Paano pa tayo niyan? Wala nang babackup ng prayer natin. Wala nang mag-aalalay sa atin, mga minamahal. May konting katotohanan. Pero mga minamahal, alam niyo ba kung bakit inalis sa atin ang ating beloved parents in the Lord? Dahil sapat na yung kanilang mga turo sa atin. Para tayo po'y tumayo sa ating sariling mga pananampalataya. Amen ba? Kaya kahit hindi ka inuutusan, mga minamahal, kapag alam mong meron tayong 50th anniversary darating, kailangan ng lahat ng mananampalatayang mag-ayuno, mga minamahal, gawin natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. So why should Christian fast? Bakit dapat tayong mag-ayuno, mga minamahal? Dito lang tayo, mga minamahal, dadalhin ko kayo, mga kapatid, sa physical benefits. Yung reasons why we should fast. Una, mga minamahal, for healthy reason, mga kapatid. Pakinggan nyo ito, mga minamahal. Number 1, kaya tayo mag-aayuno, mga kapatid ko, ito po ang dahilan, o minamahal. Sa physical pa lang to, wala pa ito sa spiritual. Number 1, when you feed a diseased body, you feed the disease. Fasting starves the disease. Kapag nagpa-fasting ka daw, may sakit ka, may karamdaman ka, pag nag-fasting ka, ginugutom mo yung sakit. Halimbawa, mayroon kang bukol na malaki, kahit kasing laki ng melon. Kapag nag-fasting ka, ginugutom mo yung bukol. Wala siyang makakain, kaya maglalaho yan. Yan daw ang benepisyo, number 1, sa physical natin, kaya tayo nagpa-fasting. Number 2, fasting purifies the blood stream. Lilinis yung dugo natin. Number 3, fasting rests the heart. Magpapahinga yung puso natin. Improves health. And helps the body overcome heart troubles. Napakaganda ng fasting pala. Number 4, fasting will cure 99% of functional ailment. Sa fasting daw pala, 99% gagaling lahat ng sakit. Amen. Sa mga kababaihan, ito papakinggan natin. Woman, listen to this. Number 5. Fasting quickly heals simple diseases such as boils, skin blemishes, indigestion, dyspepsia, constipation, rheumatism, pati rheuma pala, fever, anemia, asthma, change of life, and irregular periodical function in females, restoring to normal and healing other diseases. Major fasting will also cure most other major diseases caused by impurities in the system. Gaano kagandang fasting pala? Number 6, fasting improves the mental faculties.
making it easier to think, to study, remember, and concentrate. Mas madali kang dumiskarte sa buhay. Mas madali kang mag-isip, mga minamahal ko, ng mga idea. Paano ka, mga minamahal, magiging progressive. Amen? Pag lagi ka roon nagpa-fasting, mga minamahal. Say, praise the Lord, mga kapatid ko. Number 7. After 10 or 15 days of fasting, the individual usually becomes stronger physically day by day. Huwag kang maniniwala kapag nag-fasting ka, mahal, mamamatay ka, pahina ng pahina hanggang mamatay. Hindi po. Pag nag-fasting ka, mga minamahal ko, naka 10 days ka na, 15 days ka na, mga kapatid, lalo kang lumalakas. Palakas ka ng palakas. Actually, ang panghihina, mga minamahal, na ating nararamdaman hanggang 3 to 5 days lang. Mahina ka dyan. Pero ang kapalit niyan, mga minamahal, kapag lagi kang nagpupuri, mga kapatid, aalis na yung weakness mo. Aalis na yung gutom mo, mga minamahal. Magiging normal ka na. Amen? At ang panalangin mo, mga minamahal, matagal na panahon mo nang pinanalangin na hanggang ngayon walang katugunan. Kapag nagpapasting ka, mga minamahal, diyan tutugunin ng dakilang Diyos ang iyong panalangin. Amen? Sinong gusto mag-fasting, magsabing praise the Lord? Naku, grabe. Kulang yung ating lugar. Amen? Tingnan niyo, mga minamahal. Pang ilan na tayo, mga kapatid? 8. Fasting helps us to overcome many bad habits. Yung mga kahinaan pala, may mahal, ma-overcome mo kapag lagi kang nagpa-fasting. 9. Fasting will remove tumor as large as watermelon. Kahit kasing laki, o yun mahal, ng watermelon. Sabi dito, mga kapatid. Itong, saan ko kinuha to? Saan galing to? Meron mga mahal, merong libro, mga kapatid, na yun ay laging binabasa ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Pabalik-balik. At nung mabasa ko yun, mga mahal, nakita ko, mga kapatid, yung mga talata, mga mahal, na binibigas ng ating beloved Honorable Pastor, nandun lahat sa libro. Kaya sabi ko, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Sapagkat nagkaroon ako, mga mahal, nung babasahin na binabasa ng propeta ng Diyos. Doon ko kinuha to. Amen? Number 9, fasting will remove tumor as large as watermelon, also ulcer, cancer, and goiter, and will revitalize the glands. Revitalize the glands. Pasisiglahin ng fasting yung mga good cells natin sa katawan. Mamamatay yung mga bad cells, mga mahal, mawawala yan. Papapalitan ng good cells, mga kapatid. Number 10, regular fasting prolong life from 20 to 40 years. Ang fasting daw nakakapagpahaba ng buhay from 20 to 40 years, depending on how much and how properly the fast are entered into. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. 10 lang muna yan, mga mahal. 10 lang muna yan. Actually, mga kapatid, physical benefits natin, 40 yan. 40. At spiritual benefits, 40 din. Kung gusto nyo makita yan, mabasa, nilagay ko sa fasting house. Nakadikit doon. Tinagalog ko na lang. Amen? Yun, mga minamahal, ang nakalagay doon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. So, minamahal, kaya tayo nagpa-fasting, minamahal, kailan tayo dapat mag-fasting? In time of sorrow, to gain self-control, when seeking divine help. Kaya tayo nagpa-fasting, mga minamahal, ano ba? Humble the soul. Para tayo po'y magsumamo, magpakumbaba, may mahal, sa ating dakilang Diyos at humingi ng habag sa ating mahal na Panginoon, may mahal. Sabi nga ni King David sa Psalms chapter 35 verse 13, may mahal, basahin natin. Psalms 35 verse 13. From the book of Psalms chapter 35 verse 13. But as for me,
When they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, Yes. and my prayer returned into mine own bosom. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 35, versikulo 13. Ngunit tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo. Aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pag-ayuno at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Ang aking dalangin ay bumabalik sa aking bosom. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting. And my prayer returned unto me. Own bosom. Pag nagsakripisyo ka, mga mahal, babalik sa iyo yan. Anong balik? Blessing. Amen. Pag nagsakripisyo ka, hindi naman pagpalain yung iba. Ikaw ang pagpalain. Amen po ba? Ano pang dahilan kung bakit mga minamahal tayo po ay nag-aayuno, mga kapatid? Pang-anim, chasten the soul. Para parusahan natin yung ating mga kaluluwa. Psalm 69 verse 10, minamahal. Psalm 69 verse 10. Psalm 69 verse 10. When I wept and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. Amen, amen. When I wept and chastened my soul with fasting, sabi rito. Tapos sa aklat ng mga awit, 69, versikulo 10. Pag umiiyak ako at pinalusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa, yaoy pagkaduwahagi sa akin. Yun pala, mga minamahal, nagpapasting tayo para parusahan natin yung mga kaluluwa natin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagpapasting ka, mga minamahal, awang-awa ang mahal na Panginoon sa iyo. Lalo kapag halos, mga minamahal, hindi ka na makatayo, hindi ka na makaawit, mga minamahal, tinataas mo na lang ang kamay mo, mga kapatid. Awang-awa ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kahit anong pagkukulang meron ka, mga minamahal, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Amen po? Pagpapalain ka pa ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga mahal, kailan daw magpapasting ang mananampalataya? When faced with difficult temptation. Kapag tayo po, mga mahal, ay nakokorner na ng mga tukso, mga kapatid. Nakokorner tayo ng kasalanan, mga mahal. Ginigipit tayo ng kasalanan. Mga mahal, yan ang panahon para makapag-ayuno tayo, mga kapatid. When faced with the serious illness of our loved ones. Kapag may sakit yung ating mga loved ones, mga mahal, mag-ayuno tayo, mga kapatid. Kahit wala tayong sakit, malusog tayo, may sakit yung loved ones natin, ipag-ayuno natin, mga mahal. Naalala ko ang ating beloved honorable pastor, mga mahal, crusade natin sa Luneta nung araw, mga kapatid. Meron tayong naging worker na, mga mahal, at ngayon kinuha na ng ating mahal na Panginoon. Pero bago siya naging worker, naging Christian, mga mahal, demon possessed siya. Isa siyang sister. Tapos na ang krusada natin, may mahal, pero yung sister na yun nagwawala pa, mga kapatid. Pinagtyagaan talaga ng ating beloved honorable pastor. May mahal, nililihans ng mga preachers, mga kapatid, ayaw lumaya. Mga minamahal, yung ating beloved honorable pastor, katatapos lang mag 40 days, mahinang-mahina ang katawan niya. Mga minamahal. Kasi nakikita ko, mga kapatid, kapag katapos niyang mag-crusade, saka siya magbe-break. May mahal, meron ang inilaan sa ating beloved honorable pastor na sabaw, mga kapatid, para kanyang higupin. Nung time na yon, mahina ang mahal na pastor, may mahal. Pero isang kaluluwa lang yan, isang tao lang yan, mga kapatid, demon possessed. Nagsisigaw, may mahal. Humihiyaw siya, nagmumura siya. Alam niyo, sabi ng ating beloved honorable pastor, may mahal, nilihans siya, sabi niya, mahal na Panginoon, bukas mag-aayuno ka ulit para sa kanya. Palayain mo lang. Grabe, may mahal. Tapos ng 40 days fasting, nakahigop pa lang ng sabaw. Pero makita niya, may mahal, ang isang babae na demon possessed, mga mahal, awang-awa siya. Nangakong muli sa mahal na Panginoon. Dapat sana kinabukasan, mga mahal, magpahinga na ang mahal na pastor. Pero mga mahal, hindi ginawa yun. Mga mahal. Sister Ami rin yata ang pangalan nun, mga kapatid. Sabi niya, mga mahal, mahal na Panginoon, mag-ayuno ko bukas para sa Kanya. Palayain mo lang. Pagpatong ng kamay ng ating kagalang-galang evangelista, may mahal.
Natumba yung babae. Slain by the power of God, mga kapatid. Pagtayo niya, matino na. Hallelujah. Nagtataka mo mahal yung babae. Bakit mo mahal? Ano nangyari sa kanya? Pinalaya ng diablo mo mahal. See? Ganyan mo mahal. Magmahal ang ating beloved parents in the Lord sa mga kaluluwa. Amen? Hallelujah. Pagod na sa pag-aayuno mo mahal. Pero mga kapatid, iaalay pa rin ang buhay, alang-alang sa kaligtasan. Amen ba? Kaya tayong mag-aayuno mga mahal sa ating upcoming crusade, mga kapatid, February 8-9. Nag-aayuno tayo mga mahal para humiling ng kapangyarihan sa dakilang Diyos natin, para magpagaling ang dakilang Diyos ng maraming mga kababayan natin sa krusada natin sa February 8-9. Amen? Huwag mo sabihin, hindi naman ako preacher, hindi naman ako worker, hindi naman ako elder, hindi naman ako prayer warrior. Mga mahal, mas lalo tayong mag-ayuno. Bakit? Kahit nasa crowd lang tayo, mga mahal. Pag pinalayas, mga kapatid, ang mga demon possessed, pag pinalayas ang mga cancer, mga mahal, leukemia, TB, diabetes, tatakas yung mga masamang espiritu, mga mahal. Hahanap ng mga Kristiyanong malalamig sa pananampalataya. Sa crowd, hahanap, mga mahal. Baka pumasok sa iyo yun. Kaya importante, mga mahal, bago mag-February, mga kapatid ko, kung pwede, mga mahal, lahat, bawat isa, 10 days fasting. Kahit putol-putol, mga mahal. Amen. Pagpalain ka ng mahal ng Panginoon. Pagpalain kayo ng dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Matthew chapter 17, verse 14 to 16. Itatalo natin sa 21. Mga mahal. From the book of Matthew chapter 17 verses 14 to 16 and 21. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire, and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. 21. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Yes, Lord. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 15 hanggang 16, 14 hanggang 16, talon sa 21. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya ay himatayin at lubhang naghihirap sapagkat madalas na siya ay nasugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya ay dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. Sa 21, datapwat, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panlangin at ayuno. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Praise the Lord, mga mahal. Bago tayo magpatuloy, meron akong hawak na Bible, mga mahal. English Standard Version. Pero hindi ako nag-rely dito, mga mahal. Dahil hinanap ko, Matthew 17:21, wala akong makita. Omitted. Tingnan natin, mga mahal, sa screen natin. Slide. Verse 21 sa English. Matthew 17:21. Ito ang tinanggal, mga mahal, sa mga revised Bible. Kaya mag-rely kayo, mga mahal, King James Version. Amen po ba? King James Version, original. Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Kaya ginawa ng ibang mga tagasali ng Bible, mga mahal, hindi nila magawa ang fasting, tinanggal na lang. Amen. Kaya mga minamahal, King James Version, red letter, mga kapatid, ang ating basahin. Amen po ba? Praise the Lord, mga mahal. Datapot ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. May lunatic boy, mga mahal, nilehan sa mga apostle, hindi gumaling. Ginamit namin, mahal na Panginoon, ng pangalan mo, hindi gumaling. Bakit? Privately, may mahal, kinausap sila ng mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, yung ganyang bagay, hindi yan lumalabas sa panalangin lang. Ang ganito'y hindi lumalabas
kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, gusto kong isama natin, mga mahal, iba't ibang klase ng fasting kasi. Yung fasting na hindi pagpapagutom lang. Fasting that pleases God, yan ang title natin, mga mahal. May fasting na hindi nakalulugod sa dakilang Diyos, may fasting na ang dakilang Diyos, lugod na lugod. Pakinggan nyo, Isaiah chapter 58, verse 3 hanggang 5, mga kapatid. Ito yung hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon na fasting. From the book of Isaiah, chapter 58, verses 3 to 5. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labors. Yes, Lord. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. Is this such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the Lord? Amen. Yes, Lord. God bless you, beloved. Tagalog, may mahal. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 58, versikulo 3 hanggang 5. Ano't kami ay nangagaayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita. Ano't kaming pinagdadalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napapansin. Narito sa kaarawan ng iyong pag-aayuno ay masusumpungan ninyo ang iyong sariling kalayawan at inyong hinihingi ang lahat niyong gawa. Narito kayo'y mag-aayuno para sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo at upang manakit ng suntok ng kasamaan, hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhalitiin ng tao ang kaniyang kaluluwa, ang iyoko ang kaniyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Yung hindi kalugod-lugod sa dakilang Diyos pala ay ito. Nag-ayuno dahil sa kalayawan. Nag-ayuno dahil sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo para manakit ng suntok, mga mahal. Sabi ng ating dakilang Diyos, sabi ng mga tao, nag-aayuno kami, O Diyos. Hindi mo kami napapansin. Hindi mo kami tinutugon. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa kaarawan, verse 3, sa kaarawan ng inyong pag-aayuno ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan. Inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito kayo'y nag-aayuno para sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo upang manakit ng suntok ng kasamaan, sabi ng dakilang Diyos natin. Mag-aayuno tayo, mga mahal, para mapahamak yung kapwa. Mag-aayuno ka para ipahamak yung kapwa, parusahan ng dakilang Diyos. Yung kinamumuhian mo, mahal, yan ang ibig sabihin nun. Hindi yan ang kinalulugdang ayuno ng ating dakilang Diyos. Ang kinalulugdan niya ay nasa verse 6 hanggang verse 9. Mga mahal, tingnan natin. Continuing to verses 6 to 9. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that he break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh, then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Yes, Lord. Then shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, Hallelujah. and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of deeds a yoke, the putting forth of the finger, and Hallelujah. speaking vanity. Yes, God bless you, beloved. Tuloy po ang basa sa versikulo 6. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan at pag-aanin
papagayin ng layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat ng atang? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay maunguna sa iyo, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong Yes. bantay likod. Kung magkagayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, Hallelujah. ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gita mo ang atang, ang magtuturo at ang magsasalita ng masama. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Itong kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Fasting that pleases God. Hindi baga itong ayuno na aking pinili? Nakikinig po ba kayo? Kalagin ang mga tali ng kasamaan. Kalagin ang mga nagagapos ng kasalanan, dalhin sa church. Amen. Pagaanin ang mga pasan at pagaanin ang mga pasan. I-comfort ang mga nanghihina. Palakasin ang mga nanghihina. Huwag pag-usapan. Amen. Papaging layain ang mga napipighati. Mga minamahal. Yung mga stress, nakita mo, minamahal, yung mga stress. Mga minamahal, pagalakin mo sila. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom? Maraming mga gutom sa Word of God sa ating paligid. Hindi ba, bakit hindi nyo dalhin dito? Amen? Dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan pagka nakakakita ka ng hubad na yung bihisan. Tulungan mo siya mabihisan ng katuwiran ng Diyos, may mahal. Amen? Huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayon, sabi rito, ganda nito, kung magkagayon, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga. Ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Praise the Lord. Kagalingan lang bang physical, mga mahal? Sakit karamdaman? Hindi. Mga mahal, kapag ayos ang ating pag-aayon ng mga kapatid, hindi lang physical, pati buhay natin gaganda. Relasyon natin sa pamilya, mga mahal, gaganda. Amen? Relasyon sa kapwa, mga mahal, gaganda. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. At ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Hallelujah. So nalulugod ang dakilang Diyos, mga minamahal, kung ang fasting natin, not to be seen of men. Huwag pakitang tao. Huwag nating ipakitang nakasimangot tayo, mga minamahal. Talagang latang-lata na tayo, mga kapatid. Huwag, mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid, not to be seen by men. Of men, mga minamahal. Doing so with a sad countenance. Doing so with disfigured faces, may mahal. Fasting that win the praise of men. Para bagang pag nakita lang, grabe, nagpa-fasting pala to. Hinang-hina na, hindi na makagulapay. Hindi na yung lakad talagang ang hinang mahina na. Yung pala, mga mahal, naka 2 meals lang. Amen? Hindi tayo nagpapalugod sa tao. Pinapalugdan natin ang mahal na Panginoon natin. Ako na magbabasa, mga mahal. Matthew 6:16. Bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sabi nung nabasa natin kanina, mga mahal, mag-fasting tayo sa paningin ng ating dakilang Diyos. Anoint thy head. Wash your face. Amen? Spiritual, mga minamahal, ano yung anoint thy head? Mag-ipon ka ng anointing sa iyong pag-aayuno. Wash your face. Dapat malinis yung ating pag-aayuno. Amen? So how to fast? How to fast? 1, take the subject seriously and prayerfully. Habang nag-aayuno ka, minamahal, wala sa isip yung pagkain. Huwag maglalaro yung sa isip ang pagkain, may mahal. Walang kausap, kundi ang dakilang Diyos lamang. Pagpupuri, may mahal, napakahalaga sa fasting dahil ito lakas natin. Amen ba? Pagpupuri, pagbabasa ng Bible, yan ang mga mahal ang gagawin natin sa fasting. Huwag tayong makipagkwentuhan.
Ang purpose kasi ng fasting, may mahal, to humble oneself in God's sight with agonizing prayer. Yan ang fasting. Para magpakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon, may mahal, magsumamo, mga kapatid. Heart-to-heart talk sa mahal na Panginoon, may mahal. With agonizing prayer. Itangis natin yung mga sinners para sila po'y pakawalan ni Satanas. Maging ang ating mga loved ones, inuutos ng mahal na Panginoon, mahal, itangis nyo ang inyong mahal sa buhay. Itangis nyo ang inyong mga anak. Iiyak nyo sila. Tingnan natin. Luke chapter 23. Verse 27 and 28. Luke chapter 23, verses 27 to 28. And there followed him a great company of people and of women, which also bewailed and lamented him. But Jesus, turning unto them, said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. Amen. Weep for your children. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, versikulo 27 hanggang 28. At siya ay sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nanambitan dahil sa kanya. Datapwat, paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Huwag niyo akong tangisan, sabi ng mahal na Panginoon. Tangisan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Amen? Hallelujah. Ang fasting kasi hindi paligsahan. Hindi po pahabaan ng fasting. Mas mahaba ako sa iyo. Hindi. Mga minamahal, meron dati mga kapatid dito, wala na siya ngayon. Hindi ko alam, mga mahal, baka sinuka na ng mahal na Panginoon. Anong sabi lagi, mga mahal? Naka-40 days yan. Mga kapatid. Ang sabi mo, mahal, nahigitan ko na ang mahal na pastor sa fasting. Mga mahal, nung malaman ng ating beloved parents in the Lord, mga kapatid, sabi ng ating beloved assistant pastor, nagaya nyo ang fasting ng mahal na pastor. Pero yung pag-ibig, nagaya nyo ba? Amen? Amen? Wala na, mga mahal. Wala na sa kamay ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, bakit? Nakipagpaligsahan sa propeta ng Diyos eh. Amen ba? Amen, mahal. Kaya ang fasting, mga kapatid, hindi pahabaan yan. Hindi paligsahan. Hindi pinagyayabang. Hindi pinagyayabang. So ang tanong, how long should we fast? How long should we fast, mga mahal? Gaano kahaba ba, mga kapatid, yung ating pag-aayuno dapat? Conforme sa iyong pangako. Ang tamang pag-aayuno ay ganito. A complete fast is a fast from the time hunger leave until the time hunger return. Yan ang tamang fasting. Pag nag-fasting ka, may mahal, sabi rito, a complete fast is a fast from the time hunger leaves until the time hunger return. Mapapansin mo naman yan eh, pag nag-aayuno ka, may mahal, pag pinagbe-break ka na ng ating mahal na Panginoon, maramdaman mo yan. Amen ba? Pero hanggat ganado ka, may mahal, wala ka pang gutom, hindi ka nang hihina, mga kapatid. Nanghihina ka man, pero hindi ka nagugutom, may mahal. Tuloy mo lang. Amen ba? May mahal. 2 to 3 days, weak pa yung body mo dyan eh, hanggang 5. Mga kapatid, 6, 7, 8, 9, 10, may mahal. Mag-disappear, mga kapatid, yung panghihina. Mapapalitan ng lakas yan, may mahal. Amen ba? Praise the Lord, may mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may mahal, sina-challenge natin ang lahat, mga kapatid. Ang Ninive, gugunawin ang dakilang Diyos, mga mahal, siyudad ng Ninive. Pero nung sila po ay winarningan ni Jonah, mula sa hari hanggang sa hayop, hindi sila kumain 3 days lang. Nung sila'y nag-ayunong lahat, mga mahal, sabi ng Bible, dahil sa kanilang pag-aayuno, pagkakaisa, tao sa puso, mga mahal, umiiyak. Pinatawad ng dakilang Diyos ang Ninive. Dapat gunawin niya na, mga mahal, yung araw na iyon. Pero nang nag-fasting ng 3 days, pinatawad sila ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord!
purihin ang mahal na Panginoon. Kaya may mahal, kung ang kapatid natin nagkasala, mga kapatid, assuming nagkasala, may mahal, kapag nakapag-ayuno yan ng 10 days, 21 days, may mahal, huwag mong tutuldukan yan. Yung Ninibe nga, gugunawin na ng Diyos, 3 days fasting lang, pinatawad ng Diyos. Lalo itong kapatid natin nag 10 days, 5 days, 10 days, 21 days, mga mahal. Kung sa paningin mo, mga kapatid ko, ay makasalanan pa rin siya, dapat ikaw ang unang magpakonsulta sa dakilang Diyos. Amen? Dapat ikaw, mga mahal, ang pumunta sa harapan para lumuhod at magsisi sa mahal na Panginoon. Nasa iyo ang problema. Amen ba? Pero sa Kristiyano, mga mahal, nag-ayuno ng mga haba, mga mahal. Sa mata ng Diyos, pinatawad na yan. Malinis na yan. Amen? Kaya kung hindi mo pa alam ang salita ng Diyos, kung hindi pa alam ang Word of God, mga mahal, ang kalooban ng Diyos, huwag kang humatol. Amen? Mga mahal, humingi ka ng payo sa mga preachers ng mahal na Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Mga mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos ng isang magandang awitin to be pleasing you. Hallelujah. Lord, I want to live my life to please you. Awitan natin ang mahal na Panginoon. I bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for all, Lord, that I might shine to you sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I give my heart in full surrender. Awitan natin ang mahal na Panginoon. And all that I hold dear, I give to you. You refine my heart and make me holy, so I might walk the way of pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I live my in full surrender. All that I hold dear, I give to you. Purify my heart and make me holy,
I might walk the way that pleases you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Ang lahat po na mapagbuhan natin po yung sinaan. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. May mapagbuhan, hallelujah. Lumapit, tumakap sa atin na kailan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Maraming salamat na kailan Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. This is all I really want to do. So be Yes, Lord God. The word, praise. Hallelujah. pleasing you. This is all I really want to do. To be Yes, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you. Pleasing you. This is all I really want to do. This is all I really want to do. Yes, Lord God. This is all I really want to Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Purihin ka mahal ang Pinoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Muli, hallelujah. Tayo po'y patuloy na tinuturuan ng ating pinakamahal ang Pinoon. Ano ang sabi? Hallelujah. Hindi po tayo nabuhay upang kumain lamang. Hallelujah. Narito po tayo, hallelujah, upang magbigalorhati sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa mga spiritual wisdom na nagmula sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin. Patuloy po tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos, na tayo po yung makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ating po na pinag-aralan, hallelujah, nais pala ng ating dakilang Diyos na tayo po yung gamitin sa ating mga mahal sa buhay na hindi paligtas, sa ating mga kapwa o ating mga kababayan na hindi pa po ligtas. Ano sabi? To free the captives, hallelujah, upang sila man po ay mapalaya, makatanggap ng dakilang kaligtasan. Hallelujah. Tayo po yung magsusumamo. Patuloy po tayong humingi sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, na tayo po'y tulungan ng ating pinakamahal na Panginoon na makasunod sa pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Upo aming pinamahal Peso Kristo. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga salita na inapakinggan. Maraming salamat, dakilang Diyos, na tunay, hallelujah. Ito po yung mga pagkain na yung mga kaluluwa. Sa panangin po ng Bible Pastor Lisa Dalmida, patuloy po kami nagsusumamo, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin kami makasunod sa iyo. Sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala. Dakilang Diyos, humingi po kami ng kapatawaran. Patawad po, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kayong puso mapagmahal sa iyong mga salita. Bigyan niyo po kaming kaisipan na nagmumula sa iyo. Kagalakan, ipamumuhay, sundin ay banakloban, dakilang Diyos. At tulad po niya, mahal na Panginoon, tinuturo mo sa amin na kami po ay mag-aayuno. Kami po ay nagsusumamo, dumadalangin, dakilang Diyos. Patuloy niyo po kami, hallelujah, tulungan, bigyan ng kagalakan na masunod yung banal kaluban. Kagalakan, pag-ibig, hallelujah, na nagmumula sa iyo. Ito po ay aming samot dalangin. Sa mga parehang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At ating pong iliyan sa ating sarili. Hallelujah. Isipin po natin, kamay po natin, Pastor, ang siya po nagliliyan sa bawat isa atin. Sabi ng Biblia, walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito po yung ating angkinin, gagamitin po natin ang mga parehang pangalan ng ating dakilang Diyos. Bilang point of contact, isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, paglupaypay, takot mag-ayuno, dalawang kamay po ating itataas. Hallelujah, praise the Lord. Upo aming pinamahal Peso Kristo. Darito po kami dakilang Diyos. Hallelujah. Sa aming mga pangailangan sa iyo, tulungan niyo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, at iunat niyo pagpalang kamay. Aming gagamitin ang dakilang pangalan, O God, sa paunang panalangin po ng aming Pastor Lisa Dalmida, sa mga parang pangalan ni Jesus,
aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, sakit karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, ubos sipon, lahat ng karamdaman, demons cast out in mighty name of Jesus. Be healed in mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, kayo na ang bisyong mayroon pa, demons cast out in Jesus' name. Pride, vain glory, carnality, cast out in Jesus' name. Katamaran sa pagpuri, panglupaypay, panlalamig, unbelief, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng uri na gawa ng kaway, aming pinapalayas, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Sa maparang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihin ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po. Patuloy umatan. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sana pangandang mensahe. Hallelujah, hallelujah na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. At patuloy po tayo. Narito po tayo sa ating mga announcement. Habang nag-formation po, ilan sa ating beloved adults, choir sister, sa ating special love offering. Narito po ating beloved elder, Brother Tani Truyo. Amen. Praise the Lord.